100 pulis mula sa Bicol na sumailalim sa Special Electoral Boards idineploy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng 2025 national and local elections. Police Regional Office 5 kauna-unahang Police Regional Office na nakapamahagi ng Standard Persons Under PNP Custody Logbook katuwang ng Commission on Human Rights Regional Office 5. Samantala, top regional most wanted communist terrorist huli ng ating mga kasurugkaps sa Masbate. At PNP Bicol naging tulay sa paghatid ng tulong sa mga apektado ng pagbuga ng apo ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Naritong muli ang transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-72 linggo ng Weekline. Linggo, ika-27 ng Abril, maagang bicycle patrol muli ang handog ng ating Game Changer General sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Sinundan ito ng pakikibahagi ni Police Brigadier General Dizon sa Second Sunday of Eastern Divine Mercy Sunday Mass na pinangunahan ng ating Regional Pastoral Officer na si Reverend Father Police Colonel Joel B. Baralias sa Santo Niño Chapel sa loob ng Regional Headquarters. Pagkatapos ay pinangunahan naman sa Pro-5 Grandstand ng ating Regional Director ang send-off ceremony ng Pro-5 Personal Special Electoral Boards to Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao for the 2025 national and local elections. Naging abala naman si Police Brigadier General Dizon sa araw na ito sa ilang mga administratibong gawain bago muling nagsagawa ng motorcycle patrol kasama ng ating masisipag na kasurugkaps patrollers. Noong Lunes, ika-28 ng Abril, maaga palang handa na si Police Brigadier General Dizon upang pangunahan ang traditional Monday flag racing and awarding ceremony sa Pro-5 Grandstand, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Virtually present din ang ating Game Changer General sa isinagawang 3rd Joint Security Task Force meeting for 2025 national and local elections and National Oversight Committee on Anti-Illegal Drugs and Enhanced Managing Police Operations 4th Special Meeting na pinungunahan ng ating Deputy Chief PNP for Administration na si Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartates Jr. na siya ring Commander ng Special Task Force 2025 National and Local Elections. Puspusan ang preparasyon ng PNP sa nalalapit na eleksyon 2025 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat saan mang dako ng bansa. Tinutukan din ng ating Game Changer General ang ilang administratibong gawain sa araw na ito at kinahapunan nagsagawa din ito ng kanyang palagiang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Martes, ika-29 ng Abril, pagkatapos ng maagang bicycle patrol ng ating Game Changer General, pinaunlakan nito ang ilang courtesy visits sa kanyang opisina ng ilan nating mga katuwang sa pagpapanatili ng maayos na komunidad. Kasama na dito sila Engineer Gaudencio M. Rivera, ang Regional Manager, National Irrigation Administration Regional Office 5, gayon din kay Director Nolan V. Banda, OIC Director, National Anti-Poverty Commission. Pinangunahan din ni Police Brigadier General Dizon ang security coverage and police assistance kay Congressman Elizalde Esco ng Ako Bicol Party List sa araw na ito. Pagbalik sa opisina, hinarap din ng ating Game Changer General ang pagbisita ni Reverend Father Police Lieutenant Colonel Teddy C. David, Officer in Charge, Regional Pastoral Office ng Pro-Bar. At pagkatapos ayusin ang ilang administratibong gawain, hindi pa rin kinalimutan ang kanyang motorcycle patrol upang makatulong sa advocacy ng Philippine National Police ang mapanatili ang ligtas na komunidad. Ika-30 ng Abril, Miyerkules, pagkatapos ng bicycle patrol ng ating Game Changer General, bahagi siya sa isinagawang distribution of Pro-5 Standard Persons Under PNP Custody Logbook, kung saan guest of honor and speaker si Attorney Arlene Q. Alangco, ang Regional Director ng Commission on Human Rights 5 na ginanap sa Pro-5 Maringal Lounge sa loob ng Campo Ola. Sinundan naman ito ng isang program orientation ng kabataan kontra kriminalidad kung saan tagapakinig ang mga interns mula sa Bicol University. Nagsagawa din ng ocular inspection si Police Brigadier General Dizon sa kasalukuyang ginagawang renovation and construction projects sa loob ng Pro-5 headquarters. Ilan ito sa kanyang mga prioridad upang mas maayos na naihahatid ang serbisyo ng ating kasurugkap sa rehiyon.
Bahagi din si Police Brigadier General Dizon sa naging gun safety seminar para sa mga personnel ng Department of Justice na ginanap sa Pro 5 firing range sa loob ng Campo Ola. At bagamat mahaba ang naging araw ng ating Game Changer General, nagsagawa pa rin ito ng kanyang motorcycle patrol kinahapunan kasama ng ating mga motorcycle patrollers. Noong Huwebes, unang araw ng Mayo, sinimulan ang araw ni Police Brigadier General Dizon sa pamamagitan ng mga administratibong gawain. Sinundan ito ng panayam ni Mr. John Salonga ng Bombo Radio Legazpi ukol sa Reactionary Standby Support Force ng Pulis sa Region 5 para sa Labor Day 2025, pati na rin ng mga security preparations sa nalalapit na national and local elections. Nagsagawa din ang ating Game Changer General ng virtual red teaming and monitoring kaugnay ng Labor Day 2025 sa Pro 5 War Room sa loob ng Regional Headquarters. Maya-maya pa pinangunahan din ng ating Regional Director ang security coverage and police assistance kay retired Police Brigadier General Ramil Saculies at Miss Janet Saculies sa Bicol International Airport. Nagtapos pa rin ang araw na ito para sa ating Regional Director sa pamamagitan ng isang ikot ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Samantala noong ika-2 ng Mayo, Biyernes, pagkatapos ng maagang bicycle patrol ni Police Brigadier General Dizon, virtually present ito sa Consultative Forum and launching of Joint Anti-Fake News Action Committee ng National Headquarters sa pangunguna ng ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbin. Pagkatapos ay bahagi din ng ating Regional Director sa naging second quarter calendar year 2025 RPIC Conference sa NICA 5 Conference Room sa loob ng Regional Headquarters. Ilang administratibong gawain din ang pinagkaabalahan ng ating Regional Director sa araw na ito bago nagsagawang muli ng kanyang regular na motorcycle patrol. At noong Sabado, ika-3 ng Mayo, mas pinaaga at mas minahabang oras muli ang ginawang bicycle patrol ng ating Game Changer General upang mas makatulong sa kaligtasan ng mamamayan. Sinundan din ito agad ng pagtutok sa ilang mga administratibong gawain sa kanyang opisina. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-27 ng Abril hanggang ika-3 ng Mayo taong kasalukuyan. Umabot sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Pulis sa Region 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 34 na suspects mula sa 30 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office, sinundan ng Albay Police Provincial Office at pumangatlo ang Camarines Norte Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 29 na suspects mula sa ginawang 9 na operasyon. May 5 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 6 ang inaresto. Habang 3 suspects ang huli sa kampanya kontra illegal fishing mula sa 3 ginawang operasyon at pagkakakumpiska ng mahigit 70,000 pisong halaga ng mga kagamitan. Huli naman ang 4 na suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 6,000 pisong halaga ng mga lumber set leaches. Samantala umabot sa 48 most wanted persons ang inaresto sa buong Kapitulan sa nakalipas na linggo, habang isa ang sumuko at isang arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. Antabayan ng muli ang transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurug cops.